Isang mainit na linggo hapon sa Maynila, yung uri ng araw na parang natutunaw na ginto ang sikat ng araw na bumubuhos sa buong lungsod, at tahimik na umaawit ang mga kalye habang naghahanda ang mga tao para sa huling brunch at family gatherings. Sa gitna ng business district, may nakatagong isang makinis at modernong restaurant na kilala sa paghahain lamang ng pinakamagaganda. Marmol na sahig, velvet na upuan, kristal na baso, at menu na sobrang elite na karamihan ay hindi nga lang nagtatanong ng presyo. Ito ang Poshos Table, isa sa pinakaprestihiyosong restaurant sa lungsod. Ang hindi alam ng karamihan, ito ay pag-aari mismo ng boxing legend at pambansang icon na si Manny Pacquiao. Ngayong araw na iyon, isang batang babae ang pumasok mag-isa, tahimik at simple lang. Ang pangalan niya, Queenie Pacquiao. Yung Pacquiao. Pero walang entourage, walang designer bag, walang pagbanggit ng pangalan, mukha lang siyang ordinaryong 20-something na babae na gustong kumain ng magandang tanghalian. Naka-plain white blouse at jeans, buhok nakatali sa simpleng ponytail. Ngumiti si Queenie ng magalang sa host stand. Tinignan siya ng manager, halos hindi itinaas ang mata mula sa listahan ng reservations. May booking ka ba? Tanong nito, medyo dismissive na. Hoping lang po sana makapag-order ng pagkain dito. Isa lang po, please. Humugot ito ng hininga, hindi bastos pero hindi rin mainit. Busy kami ngayon. Karaniwang walk-ins naghihintay o bumabalik na lang. Sa likod niya, pumasok ang isang mag-asawang halatang mayaman, tawa, luxury watches, mahal na pabango. Agad silang sinalubong ng ngiti at dinala sa window seat. Nanatili si Queenie, nanonood lang. Hindi siya galit, tahimik lang. Pagkatapos ng ilang sandali, itinuro siya ng manager sa isang sulok na table malapit sa kusina, malayo sa magagandang upuan. Tumango siya, umupo at binuksan ang menu. I'll have the Wagyu steak, please, sabi niya ng kalmado. Pagdating ng waiter, may pause. Itinaas nito ang kilay. Sigurado ka ba, miss? Tumingin si Queenie. Yes, medium rare. Sinulat nito ng dahan-dahan, halos ayaw, tapos umalis ng walang salita. Sa kabilang side ng dining room, may dalawang waiter na nagbubulungan. Isa ay natawa. Sabi niya Wagyu daw. Akala mo alam niya magkano yon? Narinig ni Queenie. Lagi niyang naririnig, pero hindi siya nag-react. Tahimik lang siyang umiinom ng tubig, mata niya nag-ikot sa paligid. Ang steak na in-order niya hindi lang pagkain, ito'y maliit na pagsubok ng respeto. At malinaw na sa mata nila, bagsak siya. Walang nakakaalam kung sino siya. O baka alam nila pero hindi naniniwala. Pero hindi siya nandun para sa atensyon. Ang hindi niya alam, malapit nang pumasok ang tatay niya, ang may-ari mismo ng restaurant na to, at ang makikita niya ay magpapabago sa lahat. Ang tunog ng kubyertos at mahinang usapan ang pumupuno sa hangin, pero tahimik lang na nakaupo si Queenie sa sulok, kamay nakatiklop sa kandungan. Hindi pa dumarating ang stick niya, kahit more than 20 minutes na mula nang mag-order. Mula sa salamin na entrance, pumasok ang isang lalaki na naka-simple navy polo, jeans, at puting sneakers. Mukha siyang ordinaryong customer, pero hindi. Si Manny Pacquiao, 8 Division World Champion, senador, philanthropist, at may-ari ng Poshos Table, nagdire-diretso sa pintuan ng sarili niyang restaurant. Hindi siya nagpakilala. Walang bodyguards. Tumango lang siya ng magalang sa host tulad ng karaniwang tao. Pero agad napansin ng staff. Ang waiter na nang uyam kay Queenie kanina, tumuwid. Ang manager na nag-roll eyes, biglang tumayo ng matangkad, binutunan ang blazer at lumapit. Sir Manny, good afternoon, sir, sabi ng manager na may malaking ngiti. Ngumiti si Manny pabalik, mainit pero reserved. Busy day. Yes, sir. Fully booked. Let me get you your usual table. Habang dinadala siya sa loob, nag-sweep ang tingin ni Manny sa paligid. Mga pamilyar na mukha, regular customers. Pero sa malayong sulok, may nakita siyang nagpatigil sa kanya. Doon, tahimik na nakaupo mag-isa ang anak niya, hindi sa family table, hindi tinatrato bilang anak ng may-ari, nakaupo lang sa sulok, naghihintay. May plato ng tinapay na hindi hinahawakan sa harap niya, baso ng tubig, at wala ng iba. Medyo naningkit ang mata ni Manny. Humarap siya sa manager. Bakit nakaupo ang anak ko malapit sa pinto ng kusina?
Natigilan ang manager. Hindi ko po nakilala, sir. Hindi niya po sinabi. Don't care kung anak ko siya o hindi. Dapat lahat ng bisita dito tinatrato ng may dignidad. Kahit anong suot, kahit mag-isa, kahit mukhang mayaman o hindi. Ang boses niya ay umalinggaw sa dining room. Natigilan ang usapan ng mga tao. May ilang cellphone na tahimik nang nagre-record. Ang restaurant na to may pangalan ko, pero may values din ako. At kung hindi natin kayang bigyan ng basic respect ang bawat customer, bagsak tayo, hindi lang sa negosyo, kundi bilang tao. Tahimik. Lumapit ulit ang manager. Sir Manny, talagang sorry po kami. Hindi po ganito karaniwan ang trato namin sa guests. Tumingin si Manny. Ako ang husga niyan. Humiling siya kay Queenie. Halika, anak. Sa table ko tayo. Sabay tayong kumain. At bigla na lang, nagbago ang lahat, literal at figuratively. Pero ang hindi alam ni Manny, ang simpleng aksyon niya bilang ama ay malapit ng mag-viral. At ang susunod na mangyayari ay magsisimula ng malaking usapan sa buong bansa. Sumunod si Queenie sa tatay niya sa loob ng restaurant, unti-unting nakakawala ang tensyon sa balikat habang nakaupo sila sa reserved table sa gitna, yung para sa VIPs. Hindi mas malinaw ang contrast, kanina, isa lang siyang overlooked guest sa sulok. Ngayon, lahat ng mata nasa kanya. Pero hindi inalintana ni Manny ang itsura. Umiti siya ng mainit kay Queenie habang dinala ang fresh plate ng Wagyu steak, sizzling, perfect na plating, at halatang may pag-aalaga na. Pero nagdalawang isip si Queenie. Tumingin siya sa tatay at bumulong, ayaw ko pong iserve nila ako dahil lang alam nila kung sino ako. Tumigil si Manny, inilapag ang tinidor at lumapit. Yun nga ang punto, anak. Hindi mo dapat kailangan ng apelyido para tratuhin ka ng may respeto. Hindi ito tungkol sa steak. Hindi kailanman. Samantala, sa kabilang side, naging bulungan ang mga bulungan. Kumalat tulad ng apoy. Sa loob ng ilang minuto, may dalawang customer nang nag-post sa social media, confront ni Manny Pacquiao ang staff niya dahil sa pag-disrespect sa guest. Yung guest pala anak niya. Sunod ang photos, short videos, at ang hashtag, #RespectEveryGuest. Pagkatapos nilang kumain, nagsimulang uminit ang Twitter at Facebook. Pumupuno ang comments na pumupuri sa kalmado pero matatag na paghawak ni Manny. Ganito gamitin ang influence, hindi para parusahan kundi turuan. Isipin mo kung lahat ng business owner tumayo para sa dignidad ganito. Sa loob ng restaurant, nagbago ang atmosphere. Mas tahimik, mas attentive ang staff, pero tapos na ang damage. Pag-alis nila, lumapit si Manny sa manager at binigyan ng note. Hindi ito parusa. Paalala lang. Gusto ko lahat ng staff, front at back of house, dumalo sa workshop na sisponsorin ko tungkol sa customer care, empathy, at equality. Hindi next month, ngayong weekend. Tumango agad ang manager. Yes, sir. Of course. At walang tips na tatanggapin ngayon. Lahat ng guest libre kumain dahil ngayon ayusin natin ang nasira. Nagulat si Queenie. Pero papa, malaki po ang gastos nun. Ngumiti si Manny. May mga aral na sulit ang presyo. Ngayong hapon na iyon, tahimik na umalis sina Queenie at Manny. Walang kamera na sumunod sa labas, pero sa loob, nanatili ang bigat ng sandali. Nagsimulang magbulungan ang staff, may nahihiya, may malalim ang iniisip. Ang waiter na natawa kay Queenie kanina, tahimik na nakatayo sa likod, nakayuko. Alam nila lahat. Hindi ito tungkol sa mayamang customer. Ito ay tungkol sa missed chance na gawin ang tama. At habang nagsisimula palang mag-react ang labas, nagbabago na ang posyo stable. Ngayong gabi, unang local blog ang nag-pick up ng story. Kinabukasan, trending na sa buong bansa. Mga headline, tinuruan ni Manny Pacquiao ng grace sa power pagkatapos isnob ng staff ang anak niya. Mula steak hanggang statement, paano nag-umpisa ang hospitality shake-up sa isang tanghalian. Fighter, father, leader, muling pinatunayan ni Pacquiao kung bakit siya people's champ. At sa likod ng bawat share, like, at comment, isang mensahe ang lumutang, ang respeto hindi dapat nakadepende sa status. Lahat ng tao deserving ng dignidad. Pero hindi pa tapos ang kwento. Ang nagsimula sa isang restaurant ay malapit ng kumalat ng mas malawak,
nag-i-initiate ng hindi komportabling usapan sa boardrooms, kusina at paaralan sa buong bansa. Pagbukas ng araw kinabukasan, kasama na ng pangalan ni Manny ang pangalan ni Queenie sa trending. Hindi dahil sa relasyon nila, kundi dahil sa kinakatawan niya, respeto, fairness, karapatang makita kahit walang fame. Ang insidente sa restaurant ay tumama ng mas malalim kaysa inaasahan. Puno ng debates, testimonials, at shared stories ang social media sa Pilipinas, at malapit nang lumabas, mula sa mga taong nakaramdam ng pagiging unseen sa mga lugar na dapat sila'y welcome. Isang estudyante sa university ang nag-tweet, "Minsan pumasok ako sa boutique naka-school uniform, sinusundan ako parang magnanakaw. Salamat Queenie, pinakita mo na kahit mayaman, may nararanasan ng ganyan at hindi okay yon sa kahit kanino." Isang domestic worker sa Hong Kong ang nagsulat, "Umiiyak ako habang nanonood ng video. Tinanggihan ako sa restaurants dahil lang sa itsura ko. Kayo ang boses namin, Queenie. Hindi na tungkol sa isang steak." Naging simbolo na ito, paalala na ang dignidad hindi luxury. Si Queenie, na nanginginig pa rin sa experience, walang kaalam-alam sa impact. Nang ipakita sa kanya ng tatay ang viral posts, una niyang reaksyon, disbelief. "Pero papa, wala naman akong ginawa." Ngumiti si Manny, hinawakan ang balikat. "Hindi ka bumigay. Hindi ka sumigaw o nakipag-away. Simpleng umiral ka at inexpect na tratuhin ka ng maayos. Yun lang sapat na para ma-reveal ang mas malaking problema." Sa Poshos table, mabilis ang galaw. Hindi tumigil si Manny sa training ng staff. Tinawag niya ang buong restaurant group, mula servers hanggang chefs. Diretso ang mensahe, hindi lang tayo nagpapakain. Nag-serve tayo ng may honor. Kung may bisita na respeto lang ang dala sa bulsa, dapat sapat yun para makuha natin ang respeto natin pabalik. Sa loob ng ilang araw, bawat restaurant sa chain nila nag-implement ng new policy, zero tolerance sa class-based discrimination, anonymous guest evaluations para makita ang bias, at mandatory empathy workshops na code mismo ni Queenie. Si Queenie, kahit kinakabahan sa una, pumayag siyang magsalita, hindi bilang anak ng celebrity, kundi bilang batang babae na naramdaman ang sakit ng pagiging unseen. Sa unang workshop, tumayo siya sa harap ng 40 staff, boses kalmado pero matatag. "Siguro hindi niyo alam kung sino ako. Okay lang. Pero paano niyo ako tratuhin kung ako ang anak niyo, pamangkin niyo? Paano kung ako kayo, isa lang na sweldo ang layo sa pagkain sa labas isang beses sa isang taon?" Tahimik ang kwarto. Isang kitchen assistant na si Mira ang nagpunas ng luha. Nagpatuloy si Queenie, hindi ito tungkol sa guilt. Tungkol ito sa growth, sa pagsigurong walang aalis dito na pakiramdam maliit. Naging hit ang workshops. Kumalat ang balita beyond the group. Iba pang hospitality brands humingi kay Queenie na magsalita. Mga paaralan nag-imbita. May invitation pa sa Regional Conference on Youth at Social Leadership. At sa lahat ng iyon, nanatili siyang grounded. Sa bahay, nanunukso pa rin siya sa tatay kapag nasunog ang toast. Naka-oversized hoodies pa rin, nakikinig sa old school kay Ampersand B, pero may nagbago sa loob niya. Hindi na lang siya Queenie Pacquiao. Naging boses na siya. At kahit may critics na nagsabing stunt lang, ang mga malapit sa movement alam ang totoo. Nakita nila ang itsura ng waiter nang ma-realize kung sino si Queenie. Nakita nila ang power ng humility na may grace. Higit sa lahat, nakita nila kung ano ang mangyayari kapag ginamit ang influence para turuan, hindi takutin. Habang lumalakas ang workshops at kumakalat ang mensahe ni Queenie, nagbabago ang enerhiya sa Poshos table. Ang restaurant na minsang tumanggi sa kanya, naging simbolo na ng pagbabago. Pero kasabay ng atensyon, lalo na yung tumatama sa nerves, may criticism. At malapit nang harapin yon ni Queenie ng direkta. Nagsimula sa isang blog post, Celebrity Privilege Disguised as Social Justice. Sinisi ng author, isang popular columnist, si Queenie na nag-victim para sa clout, at sinabing staged publicity stunt para i-boost ang brand ng restaurant. Hindi siya na-mistreat dahil sa classism. Na-ignore siya dahil hindi niya sinabi kung sino siya. Hindi yon injustice. Anonymity yun. Mabilis na nag-viral ang post, biglang may opinyon ang mga hindi pa nakarinig ng pangalan niya. May nag-question ng sincerity. May nagsabi na ginamit ng tatay ang restaurant para sa personal agenda.
May nagmock pa sa emotional moments niya sa workshop, tinawag na't rich girl tears. Nakita ni Queenie ang comments. Sinubukan niyang hindi masyadong basahin, pero kahit strong filters, may nakakalusot. Una, nasaktan siya. Binuksan niya ang sarili, nag-share ng experience, at sinubukang gumawa ng mabuti. Mali ba lahat? Napansin ni Manny ang katahimikan niya sa hapunan. Gusto mo bang pag-usapan? Nagdalawang isip siya, tapos tumango. Baka tama sila, Papa. Baka mas mabuti kung umalis na lang ako at hindi ginawang issue. Hindi ko naman hiniling na maging simbolo. Sumandal si Manny, nag-isip sandali. Hindi pinipili ang symbols. Ginagawa sila kapag nakikita ng tao ang sarili nila sa iyo. At may hindi maiintindihan. Okay lang. Pero wag mong hayaang malunod ng pinakamalakas na boses ang katotohanan. Tumingin siya diretso. Ang totoong tanong, naniniwala ka pa bang mahalaga ang ginagawa mo? Hindi agad sumagot si Queenie, pero ang katahimikan niya hindi doubt, reflection. Ngayong gabi, nakaupo siya sa desk, binabasa ulit ang mga sulat na natanggap niya sa mga nakaraang linggo. Isa mula sa teenage girl sa Mindanao na tinanggihan sa private club dahil sa damit. Isa mula sa matandang lalaki sa Cebu na janitor ng 40 taon at ignored buong buhay. Hindi actors ang mga to sa publicity stunt. Patunay sila na mas malaki ang problema. Kaya kinabukasan, nagdesisyon siya. Nagpost siya ng video, raw, walang polish, straight from the heart. Hi! Alam ko may nagsasabing pinagbigyan ko lang ng malaking issue ang wala naman. Siguro mas madali kung pinakawalan ko na lang. Pero ang nangyari sa akin, nangyayari araw-araw sa marami. Sa mga hindi makapagsalita, walang sikat na magulang o kamera. Hindi ito tungkol sa revenge. Tungkol ito sa awareness. Kung minsan kang naramdaman na maliit sa lugar na dapat mabait sa'yo, ito para sa'yo. Tinapos niya sa isang sentence na tumahimik kahit sa pinakamapang uyam, ang tunay na pagbabago hindi nagsisimula kapag komportable ka. Nagsisimula kapag na-question ka. Kumalat tulad ng apoy ang video. Pero iba na ang reaksyon. Puno ng apologies, support, at admiration ang comments. Kahit ang orihinal na columnist nag-release ng follow-up, kahit hindi ako sumasang-ayon sa methods, hindi ko madeden ang impact ng mensahe niya. Hindi tumigil ang backlash, pero nagbago. Hindi lang nakaligtas si Queenie, lumalago siya rito. Ang movement ay nakaharap ng unang tunay na test, at pumasa, hindi dahil sa perfect strategy, kundi dahil sa isang imperfect na batang babae na nanatiling honest kung kailan mahalaga. Pagkatapos ng heartfelt video na nag-reignite ng support, naharap si Queenie sa bagong challenge at opportunity. Dumating ang invitation mula sa National Youth and Education Summit, pinakamalaking annual gathering ng educators, policymakers, student leaders, at social advocates sa bansa. Nakita ng organizers ang video niya, ang initiative, at naantig. Hiniling nilang maging keynote speaker siya tungkol sa inclusion at power of student voice. Nang mabasa niya ang email, natigilan si Queenie. Hindi siya professional speaker. Hindi activist killer training. 17 anyos lang siyang babae na minsang na-dismiss sa fancy restaurant at pumili magsalita imbes na manahimik. Sapat ba yun? Nakita ni Manny ang hesitation sa mata niya. Binigay mo na ang speech, sabi niya tahimik. Sa bawat pagtayo mo para sa mga hindi makatayo. Tama siya. Kahit intimidating ang harapin ang national audience na may cameras, journalists, at high-profile guests, tinanggap ni Queenie. Hindi dahil ready siya, kundi dahil hindi naghihintay ang pagbabago na maging ready ka. Sa araw ng summit, puno ang convention hall. Mahigit 3,000 tao sa loob, libo-libong nanonood online. Pag-akyat ni Queenie sa stage, ang screen sa likod, pangalan niya at isang linya sa baba, daughter, student, advocate. Tumigil siya sandali, inayos ang mic at nagsimula. Noong 1-0 ako, akala ko dahil sikat ang apelyido ko, laging mabait ang trato sa akin. Natuto akong maliyod noong pumasok ako sa restaurant ng tatay ko at na-dismiss ng walang tingin. Mahinang tawa sa kwarto, yung welcoming, hindi mocking. Una, nahiya ako. Tapos galit. Tapos na-realize ko, kung nangyari to sa akin na may so-called privilege, ano kaya ang pakiramdam ng walang nito? Nagbago ang tono. Pinag-uusapan natin ang equality sa schools at inclusion sa policy,
pero sa practice. Paano ang estudyanteng may accent, naka-hand-me-down uniform, o dala rice at tuyo sa lunch imbes na ham sandwich? Tahimik na tahimik. Madaling sabihin na gusto natin safe spaces. Mas mahirap aminin kapag tayo ang gumawa ng pakiramdam unsafe, hindi sa violence, kundi sa silence, neglect, sa quiet message na hindi ka belong dito. Hindi nanginginig ang boses. Hindi ako nandito dahil special ako. Nandito ako dahil tumigil ako sa pagiging tahimik. Masakit ang araw na naging invisible ako sa restaurant ng tatay ko, pero ginising ako. Nagtanong ako, paano kung hindi natin hintayin na sikat ang isang tao para tratuhin ng may respeto? Nagsimulang palakpakan ng mahina tapos lumakas. Sabi sa akin ng tatay ko, ang tunay na lakas hindi sa lakas ng suntok. Sa kung paano mo buhatin ang mga nasaktan. Yun ang tungkol dito, pagbuhat sa iba. Hindi lang pagsasalita para sa kanila, kundi kasama sila. Humugot ng hininga. Sa bawat estudyanteng na-ignore, sa bawat guro na gustong gumawa ng mas mabuti, sa bawat leader na nagtatanong kung sulit ang pagbabago, sabi ko, sulit. Dahil kapag tumaas ang isang boses, nakakahanap ng tapang ang iba para sumali. Tumayo ang audience, standing ovation. Sa front row, nagpuna si Manny ng luha. Hindi na yung timid teenager na umiiyak sa phone call. Ito'y batang babae na nag-own ng boses at ginagamit para i-move ang bansa. Pagkatapos ng speech, nag-init ang news outlets. Queenie Pacquiao steals the show with powerful plea for dignity in schools. Mula si Lens hanggang Spotlight, paano nag-umpisa ang national conversation ang isang estudyante? Hindi lang anak ni Manny, isang boses ng generation. Pero higit sa headlines, ang mahalaga ay mga stories na dumating pagkatapos. Mga principal nag-share na na-review ang policies. Mga estudyante nagpadala ng letters na inspired magsalita. Mga guro humingi ng materials para i-implement sa classrooms. At ang Pacquiao Cultural Respect Initiative hindi na lang school program, naging National Student Empowerment Movement na. Hindi sinadya ni Queenie na mag-lead. Pero sa mundong nangangailangan ng pagbabago, ang mga nagiging leader ay madalas yung ayaw tanggapin ang status quo. Ang mga buwan pagkatapos ng speech sa National Youth and Education Summit ay transformational. Ang Pacquiao Cultural Respect Initiative, na orihinal na tugon sa isang insidente, kumalat na sa mahigit 100 schools sa Pilipinas. Hindi na lang curriculum o reporting system, naging movement na, pinamumunuan hindi ng bureaucrats o celebrities, kundi ng mga estudyanteng nakita ang sariling worth at nag-claim nito. Makikita ang impact kahit saan. Sa Manila, isang public school sa Tondo nag-launch ng T-Lone Voice Week, kung saan nag-share ang students ng experiences sa discrimination at tumulong mag-design ng inclusion plan. Sa Cebu, isang university nag-adopt ng framework ni Queenie at in-integrate sa freshman orientation at teacher training. Kahit maliit na private schools sa Baguio, Davao, at Iloilo nag-adapt para sa sariling culture. Ano ang nagpaiba nito sa karamihang top-down reforms? Hindi nagsimula sa adults na nagsasabi sa kids kung ano ang iisipin. Nagsimula sa isang bata na humihingi ng marinig at nakinig ang mga tao. Isang umaga habang nagtatrabaho si Queenie sa college applications at nag-organisa ng isa pang student workshop, tumunog ang phone. Unknown international number. Nagdalawang isip siya tapos sinagot. Hello, si Queenie Pacquiao ba to? Opo, siya po to. This is Alice Mandara from UNESCO's Global Youth Alliance. Sinusundan namin ang work mo sa Cultural Equity in Education at gusto naming imbitahin ka magsalita sa upcoming World Youth Education Congress sa Geneva. Nahinto ang hininga ni Queenie. Geneva. UNESCO. World Stage. Sigurado po ba kayo? More than sure. Hindi lang magsalita ang gusto namin. Gusto naming i-feature ang initiative mo bilang case study para sa inclusive policy design. Hindi ka lang student voice, blueprint ka ng youthful change. Kasama ang all expenses paid, flights, accommodation, private tour ng elite headquarters. Nang sabihin niya sa parents, tumigil si Manny tapos dahan-dahang ngumiti. Akala ko ako ang lilipad sa Switzerland para magsalita, biro niya, hinawakan ang balikat. Pero mukhang mas interesado ang mundo sa laban mo ngayon. Habang nagyakapan, na-realize ni Queenie, ang legacy ng tatay niya laging tied sa boxing titles at championships, pero sa kanya,
tied sa mga boses at pagbabago. Grand ang auditorium sa Geneva. Mataas na kisame, polished marble floors, flags mula sa bawat bansa. Pero pag-akyat ni Queenie sa global platform, hindi siya naramdaman na maliit. Ready siya. Nagsimula ang speech hindi sa sariling kwento, kundi sa iba. May isang batang babae sa Davao na si Mea, hindi perfect ang English niya. Adobo at kanin ang dala niya sa school araw-araw. Buwan-buwan, tahimik siyang nakaupo sa likod, ignored, tinatawanan, halos invisible. Hanggang isang araw, pinakita ng teacher ang video ng isang batang babae na si Queenie na minsang ginawang invisible din araw na yon. Unang beses tumayo si Mea at nag-share ng kwento niya. Matatag at confident ang boses ni Queenie, hindi na anak ng world champion, kundi changemaker sa sarili. Ang laban para sa dignidad hindi lang sa korte o kongreso. Nasa cafeterias, classrooms, sa whispers na nag-i-exclude at jokes na sumasaksak. Pero nandun din sa tapang na sabihin, nakikita kita. Mahalaga ka. Tinapos niya, nagsisimula ang pagbabago hindi kapag nagsalita ang iba para sa atin, kundi kapag tayo mismo nagsalita, at sinalubong hindi ng katahimikan, kundi aksyon. Sumabog ang palakpakan sa buong hall. Pagkatapos, lumapit ang global education leaders mula Kenya, Brazil, Canada, Indonesia. Gusto naming dalhin ang program mo sa schools namin. Sa Pilipinas, nag-make waves ang balita. Anak ni Manny Pacquiao nag-address sa VHI at hindi tungkol sa boxing. Inclusion model ni Queenie Pacquiao nag-global. Kahit international outlets tulad ng BIF, Al Jazeera, CNN nag-report, pinupuri kung paano nag-spark ang isang estudyante ng international policy conversations. Isang taon pagkatapos, rebranded ang Pacquiao Cultural Respect Initiative bilang Global Student Dignity Project, co-managed ni Queenie at coalition ng young leaders mula 12 countries. Nakakuha siya ng International Human Rights Youth Award, Time Magazine Next Generation Leader Feature, at honorary seat sa UNESCO Youth Education Advisory Board. Pero nanatiling grounded si Queenie. Nagvo-volunteer pa rin sa community schools, sumasagot mismo sa student emails, paminsan-minsang pumupunta sa restaurant ng tatay, pero ngayon, hindi bilang batang sinusubukang seryosohin, kundi batang babae na nag-earn ng world attention sa integrity, resilience, at vision. Taon pagkatapos, nang tanungin sa international interview kung ano ang proudest moment niya, hindi niya binanggit ang ACE stage, awards, o headlines. Sabi niya, yung araw na nag-message sa akin ang isang batang babae mula rural village na, sinabi ko sa teacher ko ang nangyari at nakinig siya. Yun ang araw na alam kong nagbabago na talaga ang mundo. At nang tanungin si Manny Pacquiao kung ano ang proudest fight niya, hindi niya binanggit ang titles o rivalries. Ngumiti siya, itinuro ang larawan ng anak sa office wall, at simpleng sinabi, yung hindi ko nilabanan sa kamao, kundi sa values ko. Minsan, ang pinakamalakas na suntok hindi sa ring binibitaw, kundi sa stage, may mic, mensahe, at tapang na magsalita. At ganun na lang, isang batang babae na nahiya sa fancy restaurant ang nagbago sa mundo. Hindi sa pagsigaw kundi sa pagtayo.